Ito na yung pinaka-crucial na talagang grabe. Ngayon, ramdam niyo ba 'to? Ako ramdam ko pa 'to, 'yan. Yung mga legal and permit, pero tuturuan ko kayo dito kung papaano. So, siyempre ito yung karamihan na problema sa mga nagtatayo ng loan. Yung wala pa ngang negosyo, gusto may DTI na. Wala ka pa ngang nakatayo, hindi ka pa nagtatayo, hindi ka pa nag-i-start, gusto mo meron ka ng DTI, may mayor's permit ka na, may BIR ka na. Ito yung turuan ko kayo dito 'Pag bago pa lang kayo, secret lang natin 'to tayo lang, ilan ba tayo? 1, 2, 7. Sorry na wala ako very ayan. 'Wag muna kayong magre-register ng kahit ano diyan, lalo kung nasa bahay lang yung business ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa naman kayo kumikita, Kasi once na nag-register kayo niyan, dire-diretso na 'yan. Wala nang atrasan 'yan. Ibig sabihin, by hook or by crook, kailangan i-continue 'yan, 'wag na kayo magko-close. Hindi na kayo puwedeng mag-close, hindi na kayo puwedeng umatras. Kung nasa trial and error na kayo, relate talaga sa topic mo, ma'am. 'Di ba? Kung nasa trial and error pa lang kayo, usually ang trial and error 3 to 6 months. 'Wag muna kayo. Tatakot kayo, "Ay baka ikutan po ako ng ano." Okay, bibigyan ko kayo ng technique. Ang gawin niyo, kung medyo natatakot kayo diyan, gawin niyo kasi ito yung worry ko kasi. Yung DTI tsaka SEC, dalawang klase 'yan. Yung DTI kasi, 'di ba ano 'yan, pangalan sa inyo. SEC kasi, pangalan sa negosyo lang. Pero medyo madugo nga lang yung SEC registration. Kasi sinasabi kong trial and error, after 6 months, wala ka pang registration, diyan ka na mag-iisip kung tutuloy ko pa ba 'to? Magnenegosyo pa ba ako? Kasi parang di ko na kaya, 'di ba? So, wala kang kasi kapag nag-close ka, 6 months na-close ka, meron ka lang mayor's permit, meron ka lang BIR, mayayari ka. Kasi, mahal magpa-close ng mayor's permit at ng BIR. Ang dami mong babayaran. Sobrang dami mong babayaran. And, dapat, magpa-file kayo ng BIR registration, make sure na may bookkeeping kayo. Huwag kayo magdi-DIY. Huwag kayo, "Ay, ako naman, madali lang." No, madali lang sa umpisa. Pero ang problema nyo dan, every month, di nyo alam, may babayaran pala kayo. Quarterly every month. Patay kayo sa penalty. Mayayari kayo sa penalty. Kailangan nyo pa may resibo dyan. Magkano resibo? 1.5. So, ang technique dyan is wag muna kayo mag-register ng kahit ano. After 6 months, pag kumikita na kayo, syempre kumikita na kayo, mag-register na kayo, parang awa nyo naman. Baka naman ubahan nyo, di pa kayo nag-register, mag-register kayo, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-register kayo, pero sa ngayon hindi pa pwede kasi hindi ka pa kumikita. Kaya maraming mga business owner na nawawalan ng gana, nagsasara, dahil hindi pa nga sila kumikita, ang dami na nilang binabayaran sa BIR, na monthly, na quarterly, suko na. Dadaan pa si SSS, dadaan pa si PhilHealth, si Pag-ibig. And yung DTI, kung maaari halimbawa after 1 year or sige, sabihin natin 1 year. Pag-isipan nyo kung anong nyo. Kung DTI kayo, medyo delikado kayo dito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pag inikutan kayo ng SSS, ng PhilHealth, Pag-ibig, kakasuhan pangalan ninyo, kayo mismo. So, lahat ng ari-arian ninyo, lupa ninyo, mga kalupa-lupaan nyo dyan, lahat ng asset nyo, pwedeng makuha ng BIR. Pag SEC kayo, ang SEC, nakapangalan lang siya. Halimbawa, ako, ang company ko is si Spin Enjoy lang. Ayun lang yung malulugi. Yung company ko, hindi yung pangalan ko. Kung ano lang yung meron sa company ko, yun lang yung kukunin kapag nagka-problema. Hindi ako makukulong. Unlike pag DTI, pwede kang makulong. Diba? Sino ba yung computer shop na may kaso siya pag kukuha yung NBI? Kasi naka-DTI siya. Pag SEC, hindi ikaw ang makukulong. Yung mababankruptcy lang yung mismong pangalan ng company. Bawa, yung Spin Enjoy. Spin Enjoy yung company ko. Spin Enjoy Loan Resolution. Ayun lang yung mababankrupt. Ayun lang yung makakasuhan ko. Hindi ako makukulong. And ang good thing sa SEC, maraming business pwede ka. Kahit ilang branch pwede ka dyan. Ang tinatanong ko sa inyo, di ba kanina, ano bang purpose ninyo after nyan? Ano lang ba? For retirement? For wala lang, gusto ko lang ng additional income. Or gusto na maraming branches, gusto nyo mag-expand.
So, go for SEC kung gusto niyo ng maraming branches. Pero kung gusto niyo lang siyang retirement, wala lang. Gusto ko lang siyang part-time or additional income, go for DTI. May natutunan ba kayo? So, at least may idea na kayo dito. Ano, wag muna kayo. Try and error, wag muna. Kung maaari. Kasi dyan kayo malulubog. Diyan kayo magkakanda utang-utang. And dyan kayo, yun nga, sabi ko sa inyo, sobrang stressful. Magkakaroon ka ng anxiety. Kasi may binabayaran ka. Kaya nga maganda pag sabay ka lang start eh. At wala ka munang ganyan. Kasi pag lumabas ka na, nagrenta ka na, ma-pay ka na ng tao, ganto ka na, wala nang atrasan yan. Papaklose ko, mas malaki yung babayaran mo pag nag-close ka. Kasi hindi mo alam, may mga penalty ka na. And, bago kayo mag-file niyan, make sure na may bookkeeper ka talaga. Magbayad kayo. Kasi yung time nyo mauubos pag kayo lang. And yung penalty, mas lalo kayong maubos. Kasi wala kayong idea, wala namang magsasabi, hindi ka naman sasabihan ng BIR, o bayaran nyo na ng yung monthly. Hindi ka sasabihan nun. Mas gusto nga nila na hindi ka sabihan para may penalty ka eh. Unlike kapag meron kang bookkeeping na siya na mag-aasikaso. Siya na mag-aasikaso ng lahat. So ikaw, focus ka na lang sa strategy, focus ka sa business mo. Alright? Question, are we clear? Nasusundan niyo ba ako? May pa kayo? May natutunan ba kayo? May natutunan wala? So alam niyo na ha. Gusto, kahit anong business, wag na wag muna. Wag na wag muna kayong magana parang awa niyo na maawa kayo sa sarili ninyo. Kung ayaw niyo makulong. At ayaw niyo baka mamaya nasa mental na kayo eh. Baka kaya marami nagko-close sa mga laundry business? It's because wala silang proper knowledge because of this. Kaya ito yung parang yung goal ko, yung parang campaign ko na kailangan bago magtayo ng business, kailangan alam nyo muna to lahat. Kasi kawawa kayo. Marami nagko-close sa business because of these permits. Lalo tayo mga small business owner, small to micro. Tayo yung pinakamaraming businesses, 60% na businesses are small and micro. Pero, yun din yung bumabagsak. Dahil nga, imbis ay ipapasa mo sa tao mo, gusto mong taasan yung sahod ng tao mo, pero hindi mo mataasan because of this taxes. Lalo na wala naman nangyayari sa taxes, diba? Pero, advice ko rin, huwag niyong dadayain yung tax nyo. Parang awa nyo na, huwag niyong dadayain. Kasi credential nyo to eh. Dito kayo makakuha, di ba may mga supplier ng mga sabon? Kung naka-attend kayo last time, sabi ko kailangan may supplier kayo ng mga sabon, kailangan kasi nila to, hinahanap nito mga registration ninyo. Tapos, good thing nito, pag nag-expand kayo, kung gusto nyo umutang sa bangko ng 1% lang, hahanapin tong mga COR ninyo. So, kaya nga sabi ko sa inyo, tinatanong ko ano yung purpose ninyo. Kung gusto nyo mag-expand or gusto nyo, wala lang. Parang, ko lang, hobby, pero sakit sa ulo, no?